Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church Online Worship Service. Sa atin pong pagsisimula, may I invite all of you to please stand for our call to worship. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Manatili po tayo sa pagkakatayo. Sabay-sabay po nating sambitin ang atin pong sinasampalatayanan. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po'y makakaupo na, but I would like to encourage you to remain in the spirit of prayer, and let us say our praises, our thanksgiving, even our petitions to the Lord na ninanasa ng bawat isa sa atin. Sandali po tayong tumungo tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyong kabanalan. Kinikilala po namin ang iyo pong pangunguna sa amin pong gawain ngayong araw na ito. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung hindi ka po namin kasama. Magiging isang ritual lang po ito na kailangang iraos kung hindi sasamahan ng iyong kapangyarihan. But we believe, Lord, we believe that you are here with us and you are going to speak to us your words. You are going to bless us of many blessings, not only of spiritual, not only of material things, but also of spiritual matter as well. Gaya po ng sinabi ng iyong anak, ng Ama sa langit, ikaw, Ama, ang nagbubuhos ng mga pagpapalang espiritual. At umaasa po kami na patuloy mo pong kakalingain ang bawat isa sa amin na iyong mga anak. Samahan mo po kami sa pamumuhay namin, Panginoon, sa iba't ibang sirkumstansya ng aming buhay at iba't ibang kalagayan. Alam namin na may pagkilos ang iyong mapagpalang kamay. Kumilos po nawa, ikaw, Ama, sa pagpapagaling sa mga karamdaman, sa iba't ibang mga sakit na meron ang bawat isa, sa COVID pandemic na meron po ngayon sa aming mundo. Ikaw po yung aming nilalapitan, hinihingian ng awa at ng iyong paggabay. Samahan mo ang mga kapatid ko sa pangangailangan ng buhay. Sila pong nawalan ng mga hanap buhay. Tulungan mo po sa araw-araw na makaraos sa mga kahirapan. Mag-provide ka po ng katugunan sa pangangailangan. Huwag mo pong pababayaan maging ang lagayan nila ng bigas na kanilang kinakain sa araw-araw. Tugunan mo po ang mga financial needs ng aking mga kapatid. Tulungan mo rin po, Panginoon, yung mga may suliranin sa buhay, mga kabigatan, bunga ng kalungkutang pumanaw na mahal sa buhay. Mga kalungkutan, bunga ng paglisan ng mga nagmamahal sa amin. Literal na iniwanan dahil namatayan o iniwanan dahil ng ibang bayan o sumama sa iba. Ikaw po, Panginoon, ang maging kaaliwan at pagpalain mo po ang iyong mga anak. Dinadalayan ko po ang bawat isa sa amin, yung karunungan mo, ang patuloy naming maranasan, Ama. Bigyan mo po kami ng wisdom na harapin ang iba't ibang mga choices ng buhay at hayaan mo pong mapili namin parati ang iyong kalooban para sa amin. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa kanilang mga tahanan, and as we listen, O Lord, to your message this morning, kausapin mo kami, bigyan mo kami ng inspirasyon na harapin ang mga problemang aming pinagdadaanan, itayo, ibangon, at hayaan po kaming tumakbo sa buhay ng may pagtatagumpay. Umaasa po ako, Panginoon, sa iyo
Idinadalangin ko po ang mga kapatiran namin, yung may mga edad na ang gulang. Ingatan mo po sila, lalo na po sa kanilang mga kalusugan. Dinadalangin ko po ang mga pastor ng UNIDA dito sa Canada. I am also praying for the leaders of each churches. I am praying, O Lord, the plans of your church for 2022-21. I am praying, O Lord, na lahat ng ito ay mangyari ayon sa iyong mabuting kalooban. Meron kaming mga kahilingan, pinagpe-pray po namin ang occupancy permit na ini-apply namin para po sa iyong bahay-sambahan. Kung ito po iyong kalooban, ipagkaloob mo na ito, Panginoon. We are also praying for the finances of the church. Marami pong mga kailangan bayaran. May mga bills po, Panginoon, na binabayaran na ngayon because of the church building. But we believe in the faithfulness of your children na alam po namin, Panginoon, hindi po kami magkukulang. Dinadalain ko po ang lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon, na tatayo sa pulpito para mangaral ng Ebanghelyo. Samahan mo po sila ng iyong kapangyarihan upang maipahayag nila, Panginoon, ang kabanalan ng iyong mga aral at ng mensaheng nais mong sabihin. Ito po ang aming samo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Tayo po ngayon ay mag-aawitan. Ihanda po natin ang ating mga puso sa mga papuring himno na atin pong aawitin.
Purihin po ang Panginoon sa mga biyaya ng awit at ng pagpupuri ng mga awiting atin pong iginawad sa ating Panginoon. Sa oras naman pong ito, dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, as we journey through life, ay hindi maikakaila na napakahalaga ng mga panuntunan at ng mga prinsipyo para makapamuhay tayo ng matagumpay na uri ng pamumuhay. Kung walang guide, kung walang sinusundang gabay, mapapahamak po tayo. Ewan ko po kung naranasan nyo ng maglakbay o tumungo kayo sa isang particular na lugar na wala kayong dalang mapa o hindi kayo marunong sumunod sa mga guidepost o doon sa mga road signs. Importante po iyon, mga kapatid. At alam niyo po, napakapalad natin sa panahon natin, meron na ngayong mga may mga Waze, meron na pong Google Map, meron na pong navigators na nakakatulong sa ating paglalakbay at sa pagbiyahe natin kung saan man tayo gustong pumunta. Sa paglalakbay natin sa buhay, maging masunurin lang naman tayo sa tinatawag na mga signs, tiyak makakarating tayo ng maluwalhati sa ating patutunguhan. Yung pong iba kaya naliligaw kasi dinidisregard yung mga palatandaan dinidisregard yung mga signs. At alam niyo po, signs are everywhere. Nung unang mga tao, nung unang panahon, ang kalawakan, ang mga ulap, ang himpapawid, ay nagiging palatandaan nila yan sa pagtasa o pagsukat ng panahon. Kapag makulimlim at medyo maulap, alam natin na padating ang ulan. So yun po'y palatandaan, mga signs. At ang panahon ay nagbibigay ng mga palatandaan kung ano ang paparating. Signs are everywhere. And as you drive around, you will notice road signs that gives directions. But sometimes, road signs or signs are very confusing. Sometimes the sign are not really reliable. Minsan, nakakalito. Gaya na lang halimbawa ng isang sign na ito sa isang church, the Church of the Cross. Ang sabi po diyan, don't let worries kill you, let the church help. United Methodist Church. So nakita niyo po ba yung sign na yan? Sabi po diyan, don't let worries kill you, let the church help. Saan po tutulong ang simbahan? Saan? Sa pagdadagdag ng worry o sa pagpatay? So anyways, nakakalito po kapag binasa natin ang mga sign na ito. Meron po nga na mga palatandaan katulad po nito. Do you know what hell is? Come here our preachers. Or come here our preacher. Tinatanong po dyan, do you know what hell is? Come here our preacher. Meron din pong isang plumbing sign na nagsasabi na we repair what your husband fix. And when you think about it, some signs seems useless. Inilagay na parang walang sense. Katulad halimbawa ng sign na ito. Sign at the Tennessee Highway. Ang sabi po dyan, when this sign is underwater, this road is impassable. Ang tanong, how can you see the sign if the sign is underwater? Nakakatawa, pero ito po mga kapatid ay mga ilang mga signs na kapag inanalyze mo, sometimes it doesn't make sense. Minsan nakakatawa at minsan ay maliligaw ka pa kapag iyong sinundan. So, tingnan naman natin ang mga Pinoy. Ang mga Pinoy mahilig din pong maggagawa ng mga signs. Narito po ang ilan. Una, weight paint. Hindi po wet paint. Ang nakalagay po, weight paint. Ayan pa ho isa. Ayan pa ho isa. Ayan pa ho ang isa. At eto pa. At ayan. So, makikita nyo po sa mga PowerPoint natin na yan, ang ilang mga nakakatawang mga Pinoy signs. Studies have been done that shows that many signs are ignored. Kagaya po ng speed limits. Diba? Nakalagay 50, pero we go as fast as 60. Minsan 100, pero minsan 120. And even stop signs may be ignored. Minsan po stop na go pa. So, meron pong isang research na ginawa, and research has determined that the one sign almost always noticed and followed is this sign.
Yan pong sign na yan. Almost everybody, almost all of us noticed that and we followed that. Of course, we don't like to see that sign. Sino ba ang gustong pupunta ka sa isang lugar, halimbawa ay gusto mong uminom ng soft drinks, tapos ang daratnan mo ay out of order yung vending machine. O kaya naman ay merong out of sign na makikita ka. Halimbawa ay sa bangko, mag-withdraw ka, and then nakalagay doon sa machine ay out of order. You aren't going to put your money in something that is out of order. Hindi ba? Paano mo naman i-deposit out of order nga? O kaya naman, ang worst case ay yung ikaw ay nasa isang mall, masakit na ang iyong pantog at ang iyong tiyan, and then you go to the washroom, then all of a sudden, pagdating mo doon, ang nakalagay ay iyan. So, anong mararamdaman mo? Anong magiging feeling mo? Alam niyo po, yung out of order na yan ay nakikita natin sa maraming lugar at sa maraming pagkakataon. But the point I am trying to make is that sometimes it seems our life becomes out of order. Minsan ang ating buhay ay katulad din ng sign na yan, para ba tayong merong pasan-pasan na nakasabit sa ating leeg na nakasulat na we are out of order. Have you ever found your life to be so full of dysfunction, so full of pain, and you felt like you should walk around without or with the sign in your neck na nakahang ay I am a person, I am out of order. And mga kapatid, ito na po siguro yung isa sa pinaka malungkot na pangyayari sa ating mga buhay kung ang ating kalagayan ngayon ay out of order. Kumusta ka, kapatid? Kumusta ang buhay natin ngayon? Alam niyo po, we expect machines to function properly. We expect yung ATM machine, yung kotse, yung sasakyan natin, anumang bagay na gagamitin natin on a daily basis, maglalaba ka, yung washing machine, yung vacuum cleaner, ay nagpa-function properly. At ayaw natin na masisira, mawawasak at ang mga bagay na ito'y magiging out of order. We want everything to function as it is. Pero bakit ang buhay natin? Maraming pagkakataon na we are out of order. And when things are out of orders, ano po ang nangyayari? Sa mga machine, kapag nagbe-breakdown, kapag ang mga machine ay hindi nagwo-work properly, ang nangyayari, na-frustrate tayo. Frustration occurs. And in the same way, when we are out of order, when we are not functioning properly, na-frustrate din po ang bawat isa sa atin. Sabi nga, when you do what is right, you expect to get a good result. Kapag meron kang ginagawang tama, ang inaasahan mo, magiging tama ang resulta nito. But sometimes, you can do right and still suffer. Ginawa mo naman ang lahat na sa tingin mo tama, pero at the end of the day, bakit mali pa rin at pangit pa rin ang nagiging resulta? Nagiging out of order. At as a husband or as a wife, you try to do something or everything right in your marriage and still he or she will walk out of order. As a parent, you raise your children to know the Lord and you do right and they still have made bad choices. Out of order. Sa trabaho, you work hard and being a good employee, yet you get laid off. Out of order. You ate right, you exercise properly and faithfully, you took vitamins, but still, you got bad diagnosis, nagkaroon ka ng karamdaman, out of order. What's going on? Mga minamahal na mga kapatid, when you feel like your life is out of order, gusto kong sabihin sa iyo, don't panic. Minsan lalong lumalala ang mga problema ng buhay sa mga minor defect, lumalaki kasi pinapakialaman natin at natataranta tayo sa paglutas ng mga bagay na ito.
God tell us that sometimes we can do everything right and we still suffer. We still experience the downside of being human. At bilang tao, sometimes we fail. Sometimes, like machine, we break out. At sa pagkakataong ito, anong dapat gawin? So samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Ito po'y matatagpuan natin in the book of 1 Peter chapter 3 verse 13 to 17. Ganito po ang ating mababasa. 1 Peter chapter 3 beginning verse 12 na po, 12 to 17. Ganito po ang sinasabi. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil, who is going to harm you if you are eager to do good. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. Pagpalain naman ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Sa mga talata po ng 1 Peter chapter 3 verse 12 to 17, may mga ilang paalala sa atin kung anong gagawin when life is out of order. And if your life is out of order right now, you have that feeling in your heart na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, you try to fix it, and then, at the end of the day, wala pa rin. Humingi ka na ng tulong sa iba, and yet, hindi pa rin masolusyonan. Nandun ka na sa sitwasyon that you want to give up, anong gagawin mo? So, ating pong pag-aralan at tingnan kung ano ang mga makukuha nating aral ayon po sa 1 Peter chapter 3, beginning verses 12 hanggang 17. Ano po ang unang aral? Number 1, gusto ko pong makita natin na we live with the awareness that the Lord is watching over us and listening to us. Ito po yung unang prinsipyo na dapat po nating taglayin. Live with the awareness that the Lord is watching over us and listening to us. Naniniwala po ba kayo mga kapatid sa prinsipyong ito? Ang sabi po ng Biblia, God is all-knowing. God can see whatever you are doing right now. God is everywhere. And because of that notion, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos mamuhay na merong awareness na ang Diyos ay nagbabantay. He is watching over us and He is listening to us. It may sound creepy knowing that somebody is watching you 24/7. Ayaw po natin yan eh. Ayaw nga natin ng may CCTV eh. Nagiging conscious tayo eh. May mga tao na hindi talaga sanay humarap sa camera at nako-conscious kapag may camera. Pero mga kapatid, hindi natin pwedeng alisin ang katotohanan na meron pong CCTV sa langit na nakatunghay sa bawat pangyayari ng ating buhay na hindi dapat natin katakutan kundi bagkus ay ating hugutan ng ating pong kalakasan at pananampalataya at lakas ng loob dahil merong nagbabantay. Amen po ba doon? Sabi po ng 1 Peter 3:12, ang sabi po dyan, for the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Nakuha niyo po ang gandang talata nito mga kapatid. Ang sabi ng talata, for the eyes of the Lord are over the righteous. Yung mata ng Diyos ay nakabantay sa mga matuwid at ang kanyang tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ang akala natin madalas kapag out of order na ang buhay, pinabayaan na tayo ng Diyos eh. Ang akala natin madalas kapag may problema, lumayo ang Diyos sa atin. Ang akala natin kapag may pagdurusay, parusa lagi ng Diyos. Hindi ba pwedeng kapag out of order ay nangangailangan lang ng repair? Amen po ba? Bakit out of order yung washroom? Yung toilet, bakit out of order? Baka barado eh. Kailangan lang ng ano tawag doon? I-unplug.
ano tawag doon? I-declog, right? Yung mga faucet, bakit out of service minsan? Bakit out of order? Baka kailangan lang ng repair. Yung machine, yung ATM machine, baka naman kailangan lang lagyan ng panibagong laman dahil walang laman. At yung vendo machine, bakit out of order? Baka kulang-kulang pa yung mga supplies. At minsan, mga kapatid, ito ang realidad. Minsan out of order ang buhay, baka kailangan lang i-repair ng Diyos. Minsan out of order ang buhay, baka kailangan lang lagyan ng Diyos ng bagong stock. Baka out of order ang buhay kasi gusto ng Diyos na pagandahin pa at i-renovate. Nakuha niyo po ba? Minsan ito ang nakakalungkot. Ang akala ng iba kapag out of order ang buhay, pinabayaan na ng Diyos. Hindi po. Lalong nakakatakot kung walang sign. Lalong nakakatakot kung walang babala. Dahil baka nga pinabayaan na. Pero the fact na meron pong nangyayari sa ating buhay, meron pong pagkilos, ibig sabihin lang yan, merong Diyos na nakatingin at nagbabantay. Tandaan po ninyo, madalas ginagawa ng Diyos purposely ang mga bagay na ito sa atin para tayo ay ma-improve. God sees the problem and He hears our cries. He knows how to deal with those who persecute us for His sake. Ang sabi nga po, the eyes of the Lord are directed in a favorable sense for the good of those that are righteous. God sees the righteous. And the very person who has been described in these verses ay ikaw at ako. Tayo. God sees the person who control his tongue. Kung babalikan niyo po yung talata, God sees the person who controls his tongue. God sees the person who turns away from evil and runs from it. And God sees the person who seek peace and pursue it. Kung babalikan niyo po yung 1 Peter chapter 3 sa ibabaw, makikita niyo yung mga righteous na binabanggit doon. Dinefine isa-isa. Ayoko na lang pong talakayin isa-isa yun, natahaba po tayo. Pero ang sabi ng talata, yung mga matuwid, pinakikinggan ng Diyos at binabantayan ng kanyang mata. God's ears are turned in to the prayers of the righteous. Kaya mga kapatid, kung out of order man ngayon, manalangin ka, tumawag ka, magtiwala ka sa Diyos. Nakikita ka niya at pinakikinggan ka niya. And what a picture of God bending down into the very prayers of His children, earnestly listening to their petitions, and He is eager to answer them and come to their aid. He will always come to the aid of those who come to Him in prayers. God's ears are open to our prayers. He hears our cries in times of need, and He meets our need for strength and for courage. Ano man ang sitwasyon mo kapatid, may karamdaman, may problema, nasa gitna ng masalimuot na sitwasyon at sirkumstansya, huwag mong kakalimutan ang unang prinsipyo, mamuhay tayo with the awareness that the Lord is watching us and listening to us. That is the first principle. And this assures of us of God's presence, God's protection, and God's provision. Tatlong P na importante na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. And we can be sure of this. God's presence, God's protection, and God's provision in times of trouble when life is out of control. When life is out of order. Amen? Now, pangalawa, anong itinuturo at anong makikita natin when life is out of order? Number 2, anong gagawin? Be zealous to do good and to do right. Be zealous to do good and to do right. 1 Peter chapter 3 verse 13 to 14. Balikan po natin uli yung talata. Ang sabi po sa talata, balikan natin yung verse, puntahan na po natin yung verse 13 to 14. Kung hawak niyo yung Bible ninyo, baba po kayo ng susunod na verses. Ang sabi po dyan, 13, who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened. Sa ibang translation, who is going to harm you if you are eager to do good? No?
Parehas pala. Yun din po pala yun. NIV po yung binabasa ko na yan. Sa NIV, the word zealots, na po, the Greek word for followers ay yung word na zealot. Yung zealot, yung mga zealotes kung tawagin. The Greek word for followers is zealots, from which we get our English words or yung English words na zealous or zealot or zealous. May mga tao po na zealous. The zealous were the fanatical patriots. Sila po yung mga tao na talagang nag-pledge to liberate their native land by every possible means. Sila yung makabayan. Sila yung mga talagang mapagmahal sa kanilang bansa. Ang tawag sa kanila, zealotes. At sa Biblia po, nung panahon ng Panginoong Hesukristo, may isang follower siya, si Simon the Zealots. Siya po yung makabayan, si Simong Makabayan sa Tagalog. Yung mga zealotes, sila yung mga makabayan. At they were prepared to take their lives in their lands, to sacrifice ease and comfort, home and loved ones in their passionate love for their country. Ang sinasabi rito ni Pedro, what Peter is saying is, love goodness with that passionate intensity with which most fanatical patriot loves his country. Kinukumpara po rito ni Pedro na ibigin natin ang paggawa ng matuwid, ibigin natin ang paggawa ng mabuti ng buong zealousness. And this means that we should be fanatical about doing good and doing what is right. Pag narinig natin yung word na fanatics, parang kulto, hindi po ba? Pero alam niyo po mga kapatid, dito po, hinahamon tayong maging fanatic. Fanatic on what? Hindi fanatic kay Kiboloy, hindi fanatic kay Almeda, hindi fanatic kay Soriano, hindi fanatic kay Manalo, hindi fanatic kay Ruel Camia. Ano daw? Fanatic daw sa paggawa ng mabuti. We should be fanatical about doing good and doing what is right. The principle is you are less likely to be harmed for doing what is good and what is right. Maliit ang tsansa na people will hurt you, people will say bad things to you, people will persecute you if you are doing what is right and what is good. Minsan po yung persecution ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, hindi po persecution because they are right. Hindi po persecution because they are doing good. Minsan po ang persecution ay dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ngayon po mga kapatid, dito na lang po sa atin sa Manitoba. Dito po sa Winnipeg. Sino po ang napupulaan sa katigasan ng ulo at hindi pagsunod sa batas? Di ba mga simbahan? Pinagbabawal na nga po ang pagtitipon. Ang tigas ng ulo ng mga pastor. Yung pong pagtitipon-tipon, bawal na nga, ipinagpipilitan pa. Huwag nang mga tuwiran, sumunod na lang po. And what is happening right now is not curtailment of freedom of religion. We have a pandemic. We have a crisis. At tayo bilang mga Kristiyano, ang sabi sa atin, maging fanatic tayo hindi sa tinuturo ng pastor mo, kundi sa itinuturo ng banal na kasulatan, at ito po yung sumunod tayo sa batas. Sumunod tayo sa mga pamunuan. Hindi ho kayo pinasusunod ng pamunuan sa paggawa ng masama. Pinasusunod tayo ng gobyerno sa paggawa ng mabuti, and you will not be persecuted for doing that. Mahirap ba kung intindihin ito? Mga pastor, mga leaders ng church, matuto tayong sumunod at mamuhay tayo ng merong kabutihan at ng pagiging tama. Alam niyo po, sabi nga, ang tanong who is he that will harm you if you be followers of that which is good? Yan ang tanong Sino ang pwedeng tumuligsa sa'yo, manakit sa'yo, kung ikaw ay tagasunod ng mga gawaing mabuti? The answer is no one.
the chances of being harmed by people for doing good are very slim compared to those people who are doing bad things or evil things. Nakuha niyo po? I understand that there are those that are opposed to the gospel. I understand that at times these people will try to harm and intimidate us. However, that is not the norm. On the average, people will be kind. People will be generous when we do what is right and what is good. Pati nga po yung mga kultong relihiyon, pati po yung hindi natin kapananampalatayang Kristiyano, kapag gumagawa tayo ng mabuti, hinahangaan nila tayo. Pero kapag gumagawa ka ng hindi matuwid, gumagawa ka ng hindi maganda, yun po yung tinatawag na out of order life. Your life is not in order. Your life is not proper. You are out of control. Anong mangyayari? Then maybe you need repairs. And many Christians are still in the process of repairing. At ito pong mensaheng ito ay yun ang layunin. Magpa-repair tayo sa Diyos. Out of order ang buhay, we need repairs. At yun nga po, gaya ng binanggit ko, on the average, people will be kind and generous when we do what is right and good. Many times, this include those that are opposed to the gospel and of our faith. Amen po ba? And as Christians, tandaan po ninyo to, our best safeguard against harm and injury from others is doing that which is good. Wala po tayong pananggalang. Wala po tayong depensa. Wala po tayong panlaban sa mga kalaban ng ating pananampalataya, kundi ang gawang mabuti at ang gawang matuwid. Sapagkat sa pamamagitan nito, malalaman nilang tunay na tayo ay mga alagad ni Kristo. They will know us by our love, and they will know that our faith is alive by doing good, because true faith will produce good fruit. Amen? Sabi po ng Biblia, Amos chapter 5, verse 14 hanggang 15, ang sabi po, seek God and not evil, that ye may live, and so the Lord, the God of hosts, shall be with you as you have spoken. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. By doing that which is good, the right, we secure for ourselves God's blessing and God's favor. And this will lead us to the next point of our discussion. Number 3, you need to count your blessing. When life is out of order, count your blessing. 1 Peter chapter 3 verse 14, puntahan po natin. Ang sabi po dyan, but and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. Wow. Sometimes suffering cannot be avoided, my dear brothers and sisters. Sometimes suffering will come to you unexpected. At ang sabi ni Pedro dito, but and if you suffer for righteousness' sake, blessed are you. Sa ibang translation, happy are you. It has been well pointed out that we are avoidable or we are involved in the sufferings of life and we cannot avoid it. And dito po, two kinds of suffering may be expected. Ayon po sa talata, dalawang klase ng suffering. There is, number 1, the suffering which are involved because of our humanity. Those are inevitable. Yung mga sufferings because of our humanity, and that involves, kamatayan, kalungkutan, distress, yung distress of mind, weariness, yung pain of the body,
No? Lahat ng yan. It will happen because of our humanity. Hindi po tayo robot na nilikha ng Diyos na walang pakiramdam. Nasasaktan po tayo, nagdadamdam tayo sa pagkawala at pagkamatay ng mahal sa buhay. We are human. At alam niyo po, may suffering ang pagiging tao. Amen? At meron pong ikalawang klase ng suffering. At ito po yung suffering in which may be involved because of our Christianity. We can suffer because of our humanity, and we can suffer because of our being a Christian. We will be persecuted. Marami pong galit sa atin sa pagiging Kristiyano natin. At yun po ang realidad. We cannot escape that. As a Christian, we can suffer the pain of physical abuse, verbal abuse, and mental abuse, and even rejection. Sa panahon natin ngayon, nangingibabaw na yung matatapang laban sa mga pananampalatayang Kristiyano. Pinangingibabaw na ang kanilang mga ideolohiya at ang kanilang paniniwala laban sa pananampalatayang Kristiyano. We are being pushed against the wall. Pero ito naman ang hula ng Biblia. We cannot escape that. Wala po tayong magagawa. Hindi po natin kayang pigilan at hindi natin dapat pigilan. Kung babalik ang Panginoong Jesucristo at eto na po yung mga palatandaan, ano pa gagawin mo? Bring it on. Marami pong mga Kristiyano na takot doon sa mga pwedeng mangyari. Yung pagtatatak ng 666 at kung ano-ano pa. Kung mangyayari po ito, mangyari na. Dahil pag naganap ang mga bagay na ito, nalalapit na talaga ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ba't mo pipigilan? Hula ito ng banal na kasulatan. Amen po ba? So, ang importante po rito, sa kabila ng mga pangyayaring ito, matuto tayong magbilang ng pagpapala. As Christians, when everything falls and everything turns out of order, count your blessing. Regardless of the difficulties that you may be facing, you can always find some blessings in your life. Maybe you are familiar with the wonderful hymn written by Johnson Oatman. Si Johnson Oatman Jr. ang sumulat po ng awiting ito. Pasensya na kayo, pero paborito ko po itong awiting ito. Kakantahin ko po sa inyo kahit di maganda boses ko. Sabi po sa awitin, when upon life's billow you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Pasensya na kayo, talagang mahilig ako sa himno eh. Timeless yung mga yan eh, no po? At ito po'y naghahamon sa bawat sa ating magbilang ng pagpapala. Huwag magbilang ng reklamo. Huwag bilangin ng mga wala. Huwag bilangin ng blessing ng iba. Madi-discourage at disappointment lang ang uuwian. Ang gawin mo, tingnan mo yung mga biyaya ng Diyos sa buhay mo. Madami yun. Amen? Let me share this poem with you. Ang title po nito, Count Your Blessings. Ang sabi po, count your blessings instead of your crosses. Count your gains instead of your losses. Count your joys instead of your woes. Count your friends instead of your foes. Count your smiles instead of your tears. Count your courage instead of your fears. Count your full years instead of your lean. Count your kind deeds instead of your mean. Count your health instead of your wealth. Love your neighbor as much as yourself. Life is a blessing. Amen po ba mga kapatid? Ephesians chapter 1 verse 3, ang sabi po ng talata, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Panghawakan nyo ito mga kapatid. Hindi lang po pagpapalang material ang ibinubuhos
Sabi po rito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us." Blessed us of what? With all spiritual blessings in the heavenly places. Kaya mga kapatid, para sa mga Kristiyano, ito pa sabihin ko sa inyo, bukas ang heavenly places. And in the heavenlies, the Father is showering us with spiritual blessings. And He knows your needs. He knows where you are. He is listening to your cry. Yun po yung unang punto na binigyan ko ng diin. Mamuhay tayo sa paniniwala na ang Diyos ay nakatingin at ang Diyos ay nakikinig. And that God is showering us with blessings. Some blessings are in the physical realm. Like good health, blessings yon. Yung walang sakit, blessings yon. Kung nagkasakit at gumaling, blessings yon. At maraming pa. Yung relational blessing. Yung pong iba, hindi na bless ng mabuting asawa. Pero kung may mabuti kang asawa, blessing yan. Yung pong iba, hindi na bless ng mabubuting mga anak. Kung masunurin ng mga anak mo, blessing yan. Yung iba, hindi na bless ng mga bahay, ng ari-arian at mga material na bagay. Kung meron ka, blessing yan. Kaya mga kapatid, bless kayo. Amen? Sabihin mo doon sa katabi mo, dahil may poging-pogi kang asawa, bless ka. Dahil may maganda kang asawang babae, bless ka. Blessed tayo, hindi po ba? Because we have a God in the heavenlies showering us with spiritual blessings. Pero aside from that material blessings na binanggit ko kanina, magandang trabaho, magandang sweldo at kung ano-ano pa, magarang kotse at kung ano-ano pa, tandaan ninyo, aside from the material things, may spiritual blessings. And God is showering us with spiritual blessings. You ask, how can we count my blessings when life is out of order? How can I count my blessings when I have a sign in my neck hanging out of order? To count our blessings, we have to look at things from God's perspective. Minsan kaya po tayo hindi makapagbilang ng pagpapala, tinitingnan po natin ang pagpapala in our perspective. Sometimes, we need to look on God's perspective, and that means that we have to refocus. It is easy for things to get out of focus when life is out of order. However, with the help of God and the Holy Spirit, we can refocus and see life through God's eyes. And see life according to His perspective and according to His intentions. If we want to refocus when life is out of control, then we must follow Peter's advice. Ano po ang advice ni Peter? Be not afraid of their terror, neither be troubled. In other words, don't panic. Don't panic. When it seems your life is out of order, it is easy to panic with fear and with terror. And the word literally means hearts will fail because of terror. It is the same word Jesus used in Luke 21:26 nang sinabi niya na the conditions that will exist in the world before He returns. Sinabi po niya, my hearts will fail them because of fear. They will faint from terror they see coming to the world because they will see terror coming to the world. Yan ang sabi ng Panginoon. And Peter says, don't panic. Don't give in to fear and terror. Kala niyo po malala na itong COVID na to? No. May darating na mas malala po rito. Mas marami pa pong mas matitinding mangyayari sa mundong ito. At tandaan niyo po, ang mundo ay hindi pabuti. Ang mundo ay pasama ng pasama ng pasama. Hindi pa ho ito. So, it is human tendency to fear the worst. When we are going through a difficult time, the enemy tries to sabotage our minds to think things will never get any better. But we must realize sometimes painful experiences and circumstances of our lives produces positive results. Kaya nga ang kausap dito mga Kristiyano
No, taglayin daw natin yung kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mundong ito, walang kapayapaan. Ang kapayapaang iniaalok ng Panginoon, hindi katulad ng kapayapaan ng mundong ito. No, ang kapayapaan ng ating Panginoon passes all human understanding. That is the peace that He would like you to have. The peace that passes all understanding. Meron pong isang shipwreck survivor at yung kanya pong sinasakyang barko ay nawasak. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tao pero mapalad siya at siya ay napadpad sa isang deserted island. Every day nananalangin siya sa Diyos na sana ma-rescue siya at matagpuan siya ng mga barko o airplanong dumadaan. Then, after a couple of days, he finally managed to collect some materials at nakapagawa po siya ng isang kubo. Namuhay po siya sa kubo na ito. Every day, nananalangin siya sa Diyos na padala ng rescuer na merong dadaan at makikita siya doon para siya ma-rescue. Isang araw, habang siya ay nanggaling sa paghahanap ng makakain, pagbalik niya sa kanyang kubo, nakita niyang ito'y nagliliyab. Nasunog dahil naiwanan niya ang kanyang nilalagang kamote at inabot ang dingding ng kanyang kubo at ito'y nasunog. So siya'y naupo sa lupa at saman-sama ang kanyang kalooban dahil nasunog ang kanyang kubong tinitirhan. He complained to God the whole time. At ang sabi niya sa Panginoon, "Why me, God? Why did you allow this to happen to me?" Minsan ito po yung tinatawag nating everything is out of order. That is a clear example of a life that is not in order. Pero alam niyo po nangyari, the next morning, he was surprised to see a sailing vessel anchored off his island. And as he was rescued, tinanong niya yung crew ng mga nag-rescue sa kanya, "How did you know I was here?" Yung kapitan ang sabi sa kanya, "We saw your smoke signal yesterday afternoon." The smoke came from a burning hut. It was not intentional for him to do. It was not intentional for him to burn his hut, but God did. And God intentionally allowed those things to happen for him to receive his answered prayers of being rescued. Amen? Tandaan po ninyo, painful circumstances in our lives produces positive result. Pang-apat, anong dapat gawin kapag ang buhay ay out of order? Enthrone Jesus as Lord of your life. Basic. Sasabihin niyo po siguro, narinig ko na yan eh. Dami ko ng pastor na naringgan ng sermon na yan. Alam niyo po, ako rin eh. Paulit-ulit na lang po na nababasa, naririnig at sinesermon ng bagay na ito. Pero alam niyo, ang hirap namang matutunan eh. Pero ang challenge sa atin ngayon, let us enthrone Jesus as Lord of life. 1 Peter chapter 3:15. Puntahan na po natin ng verse 15. Ano po ang sabi diyan? "But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." Ano pang sabi? When we allow Jesus to be the Lord of our hearts and lives according to His purpose, and we live surrender to the control of Him, we are no longer in charge. When we make Him Lord, He is now the in charge, not us. Peter say the way that we do this is to sanctify the Lord God in your hearts. What does it mean to sanctify God in our hearts? To sanctify means to set apart. It means to turn everything over to Him and to live only to please Him and glorify Him. When we say we are enthroning Jesus into our heart, we give Him first place. We give Him supreme and preeminent place in our lives. The word sanctify means to cherish something so much, you set it aside
because it is special. Are you sanctifying Jesus in your heart? Are you setting Him apart from everything and making Him Lord? We are to sanctify the Lord in our hearts. Christianity involves more than our heads. It involves our heart. The heart represents the center of our lives. The heart is where our passions, our dreams, our desires are located. Ano pong tinitibok ng puso natin? Tumitibok ba ito para sa Panginoong Hesukristo? When the Lord Jesus Christ is centered or enthroned in our hearts, and when He is the center focus, it changes ourselves drastically and radically. When we truly becomes the Lord of our lives, tandaan ninyo, when He become the Lord of our lives, we will worship Him, we will honor Him, and reverence and fear Him. Some people want Jesus as Savior. They want Him as Lord. They want someone to save them from going to hell, but they don't want someone to control their lives. But the truth is, you cannot accept Jesus as your Savior and willingly reject Him as your Lord. That cannot happen. When you are suffering, you must realize Jesus is Lord over our lives, but also over our tough circumstances. Huwag niyo pong kakalimutan, ang sagot sa problema, enthrone Jesus into your heart. Panlima, defend the faith. 1 Peter 3:15. Ang sabi po ng talata, but sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Sa ibang translation, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Handa ba tayong sumagot? Ang buhay ba natin nangungusap na ang dahilan ng ating pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo? When our lives are out of order, we are to live in such a way that others become curious of our faith and hope that they will ask us for an explanation of it. Natanong na ho ba kayo mga kapatid ng mga kasamahan nyo sa trabaho, bakit ang saya-saya mo sa kabila ng may problema ka? Paano ka nakarecover sa cancer? Paano mo napagtagumpayan yung mga mabibigat na suliranin mo sa buhay? Mga kapatid, yun po yung mga tanong na curious kung bakit ganyan ka. At ito po yung pagkakataon para idepensa natin ang ating pananampalataya at sabihin nating, dahil yun sa aking Panginoong Hesukristo. At pwede mo ring maranasan yon kung mananampalataya ka sa Kanya. Amen? Defend the faith. Pang-anim at panghuli, keep your conscience clear. 1 Peter chapter 3:16 hanggang 17. Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Mga kapatid, at the end of the day, mananagot po tayo sa Diyos, hindi sa tao. At the end of the day, lahat ng ating ginagawa ay dapat hindi maging pakitang tao at dapat maging pakitang Diyos. At the end of the day, kailangan malinis ang ating konsensya, anuman ang ating ginagawa. Dahil alam naman ng Diyos ang motibo natin kung ba't natin ito ginagawa. Ang tao, they will question us. Even the noblest intention of your heart, minsan ko questionin. Minsan ginawa mo sa kabutihan pero pag-iisipan ka pa rin at sasabihin nagpapabida ka lang kaya mo ito ginagawa. Nagpapasikat ka lang kaya mo ito ginagawa.
Mga kapatid, at the end of the day, ang mahalaga ay ang gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama. Ang sabi nga ng Biblia, to suffer for doing good is better, and it is God's will, than to suffer for doing evil. Tanong, out of order ba ang buhay? Anong dahilan? Is it for doing evil? Or is it for doing good? For doing good at out of order pa rin, so be it. Maybe God is planning something good for you. You are just needing repairs. And maybe God will add something to you for you to become better. Pero if it is caused by doing evil, sana maging dahilan ang mensaheng ito para tayo magbulay-bulay. Itama natin ang ating mga puso at humingi tayo ng Diyos sa Diyos ng pagsisisi at pagpapatawad. Dahil hindi kailanman magbubunga ng tama ang isang mali. Amen? So purihin po ang Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos na ating Amang makapangyarihan sa lahat, at kung anuman ang nagiging kalagayan ng ating mga buhay, patuloy po tayong umasa at magtiwala, i-apply ang mga prinsipyo na ating natutunan sa 1 Peter chapter 3 verse 12 to 17 at gawin nawa ng Diyos na ayusin ang mga out of order na bahagi ng ating buhay. God bless everyone. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. My death left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in this space between what remains of me and this reckoning, either way I won't bow through the things of this world. I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a grave that holds nobody. Now the power lives in me. I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between us thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us.
He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Mga minamahal na mga kapatid, dadako po tayo ngayon sa pag-aalaala. Kinikilala, tinatawag po natin itong Holy Communion. Sa bagay pong ito, sinabi ng Panginoon na siya'y alalahanin. Do this in remembrance of me. At napakaganda pong paalala ito ng Panginoong Hesukristo na sa ating mga pagtitipon, dapat po ang layunin lagi ay siya at ang paggunita sa kanyang kabutihan at sa kanyang kabanalan. Napakahalagang makita na ikinumpara ng Panginoon ang pag-aalaala sa Kanya sa pagkain, which is, it reminds us of the most important thing in life. And one of the most important thing in life is food. Lagi po natin itong kinikrave. Meron pong sigaw ang ating mga sikmura, at ang sigaw ng sikmura ay nagugutom na ako. At kung nagugutom na po ang sikmura, dapat itong pinapakain, pinupunuan at tinutugunan ang pangangailangan ito. Kaya po, sa matinding pagnanasang kumain, ikinumpara ng Panginoong Kristo ang pag-aalaala sa Kanya upang hindi natin ito makalimutan, upang hindi tayo tumigil at pumalya sa pag-aalaala. Kaya po, ang unang communion na ginawa ng ating Panginoong Kristo kasama ang Kanyang mga alagad ay pagpapaalala sa atin ng importansya ng bagay na ito. Matthew 26 ang sabi po, While they were eating, Jesus took bread, gave thanks and broke it and gave it to his disciples, saying, Take and eat, this is my body. Then he took the cup, gave thanks and offered it to them, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on, until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So dito po mga kapatid, binilina ng Panginoon ang mga alagad at ang sabi niya, ang pagpapaalalang meron daw pong mangyayaring communion pagdating ng araw sa langit kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At si Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:23 hanggang 34 ay may paalala. Sabi po ni Pablo, For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So every time daw we drink and we eat, we proclaim the Lord's death until He comes. Kaya bilang mga mananampalatayang tapat sa Kanya, ginagawa po natin ito dahil ipinoproklama natin ang Kanyang kamatayan at ang Kanyang ikalawang pagparito. Mga kapatid, tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, idinudulog po namin sa iyo ang gawaing ito
na iyo po nawang banalin ang tinapay at ang katas ng ubas, paglalarawan sa katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po na sa maliit na bagay na aming ginagawa ngayon ay nagugunita namin ang napakalaking pagpapakasakit na ginawa ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Maraming pong salamat. We are the body of Christ and we recognize your being ahead of the body. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin po ninyo ang tinapay, kalarawan ng katawan ng Panginoon, na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Inumin po natin ang katas ng ubas, kalarawan ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. John chapter 6 verse 53 hanggang 56 ang sabi ng Panginoon, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Ang pagpapala nawa ng Panginoon ang sumaatin ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Inaanyayahan ko pong tumayo ang kapulungan at sabay-sabay po nating awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa pagwawakas at pagpipinid ng aming gawain ngayong araw na ito, hinihiling po naming samahan ang mga tahanan at ang iyong mga anak sa pagsasalo-salo po nila sa pananghalian, ang patuloy na pagpapala ng bagay na material at espiritual, at ang patuloy na pag-iingat sa pagbalik nila kinabukasan sa normal na takbo ng buhay. Sa iyo po kami nagtitiwala at umaasa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sumasamo po kami sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan. At loobin mo po na ang pagtataas ng kamay ng maliit mong lingkod, daluyan po ang mga kamay na ito ng iyong masaganang basbas at ng iyong bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat na nasa ibabaw ng ating mga isipan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, aliw, pagsama ng banal na Espiritu Santo, ang sumaating lahat, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Magandang araw po, minsan pa mga minamahal na mga kapatid. Sa araw pong ito, babatiin po natin ang mga nagdiriwang ng mga birthday. Happy birthday po sa mga sumusunod nating mga kapatid.
At binabati po natin ng maligayang pagdiriwang ng mga anibersaryo ang mga mag-asawa. Sana po patuloy pang paramihin ng Diyos ang inyong mga araw ng masasayang mga pagsasama. Happy anniversaries po sa mga kapatid. Yan, at kung napansin po ninyo, monthly po ay magpo-post po tayo. Ayan po, sa isang buwan na po yan. Mga birthday celebrators po natin for the month of December at mga anniversary celebrators po natin sa month ng December. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa kanila. Happy birthdays po at happy anniversaries sa inyong lahat, mga kapatid. Gusto ko lamang pong magpaalala sa inyo na meron po tayong ginagawa na simbang gabi. Nung nakaraan pong Biyernes, purihin ng Diyos at nakapagdaos na po tayo ng ating pong simbang gabi. What Christmas is all about? It's all about hope. Ayan po, at tinalakay po ito ng atin pong si Kuya Manix, at purihin po ang Diyos sa inyong mga pagdalo. Sana po yung mga hindi nakadalo nung Friday ay dumalo po kayo sa susunod na Biyernes. Inaasahan po namin kayo. Masaya po kapag marami tayo na nasa Zoom. Imagine niyo po 100 pwedeng magkasya doon. Kaya feel free to join. And we are encouraging also those who are not in Winnipeg or those who are not in Manitoba or not in Canada. You can also join us. So, marami pong salamat sa mga kaloob ninyo, mga kapatid. Yung pong mga nakapagpa-e-transfer na, yung nag-offering po via e-transfer. Thank you po, mga kapatid. Pero kung hindi po kayo nakakapagkaloob, ang amin pong pakiusap, ipunin nyo lang po muna yan. Kung wala po kayong bank account and you don't know how to transfer money in the bank, naiintindihan po namin kayo, mga kapatid. At amin pong pinapakiusap na kung meron kayong mga offering, ay ipunin po lamang muna ninyo, at ito po ay atin pong lilikumin once na itong red alert ay medyo mag-subside na. Sa ngayon po, baka may extension pa po ng ating red alert dito sa Manitoba. Pakiusap ko lang po, maging masunurin po tayo. Tayo pong mga mananampalataya, especially mga UNIDA. So, yun po ang challenge. Hanggat pinagbabawal po ang face-to-face na meeting, hindi po natin to gagawin at magiging masunurin po tayo sa batas. At darating naman po yung panahon, lilipas din ang pandemic na ito. Let us keep on praying for the vaccine. Ang balita ko po, meron na pong vaccine. Ang UK, they will be starting to give vaccine sa kanilang mga mamamayan. Palagi ko po ang Canada, hindi naman pagpapahuli dyan. Malapit na po ito, mga kapatid. Kaya konting tiis-tiis na lamang po. So yun po, magpatuloy po tayo sa atin pong mga pagdiriwang. Pwede naman, kaya lang ho, bawasan natin yung mga dating nakasanayan. We can still celebrate Christmas. Celebrate it with your families. Celebrate it with your children. No? Yung mga regalo, kung nahihirapan kayo, try to buy online. Gawin nyo na po ngayon kasi medyo mabagal po ang Amazon sa mga pagdi-deliver ngayon, o yung mga stores, mga curbside pick up, gawin nyo na po habang mas maaga at huwag na kayong makipagsabayan. Again, kung hindi naman po necessary, huwag na pong lumabas. Yung pong pambalot ng regalo, hindi po yan necessary, kaya huwag nyo nang hanapin. Minsan nagrereklamo tayo, bakit walang pambalot? Ang importante, hindi yung balot. Ang importante, yung lamang regalo, hindi po ba? So let us not be too sentimental, ano ba tawag doon? Let us not be too, kung ano man yon, let us be realistic. Kung ano meron, yun po importante. So yun po, at mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa mga panonood nyo sa Tinig ng Pag-asa araw-araw. Yung pong mga sa kabila ng Tinig ng Pag-asa, nanonood pa rin o sumasama pa rin sa prayer meeting.
Yung iba po ay dumadalo pa ng pananambahan. Marami pong salamat sa inyo. Mga small group leaders, magpatuloy po tayo sa ating mga small groups at mga small group members. Suportahan po ninyo yung inyong mga small group leaders. Pasko na naman po, pwede po ba maglambing sa mga small groups? Yung po mga leaders ninyo sa small group, pwede po ba na gunitain naman natin sila? O kaya i-appreciate naman natin sila. Especially yung talagang nagde-devote ng panahon para gabayan kayo sa panahong ito ng pandemic. No, I don't want to ano tawag doon? Give any form of appreciation. It's up to you. Pag-isipan nyo paano nyo i-appreciate yung mga small group leader ninyo. So, galing na po yun sa inyong pastor at sa araw po ng Kapaskuhan, kung kailan man ninyo maibigan, kung kailan yung small group ninyo, sorpresahin nyo naman ng konting paglalambing ang inyong mga small group leaders. No? I-bless nyo sila. Kasi po, ginagawa nila yan ng walang sweldo, ng walang bayad, at it is high time you appreciate them. Okay po ba yan? So, mga small groups, kung sino leader nyo, i-bless nyo naman sila. So, yun po. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng isang masaganang pananghalian. Magsalo-salo po kayo. At ang kapayapaan nawa ng Diyos ang patuloy na sumainyong mga tahanan. Ito po again ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. God bless everyone.